Binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo na bigas. At magdududa ka dahil bakit Visayas lang? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Mindanao? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Luzon? Bakit 20 pesos per kilo lang dito sa Visayas? At bakit merong meeting sa Cebu Capitol ang lahat ng mga governors o karamihan ng mga governors sa Visayas? So baka may problema sila sa boto dito sa Visayas. Ma'am, in-announce ni DA Secretary na dito sa Visayas, sisimulan daw yung pagbibenta ng 20 pesos per kilo na bigas. Sa Visayas daw po, unahin yan. Ano pong reaction ninyo? Yan, di ba yan na yung sinasabi nila noon pa na hindi nila magawa hanggang ngayon dahil hindi nila alam kung paano gawin. At dahil sa totoo lang, nung sinabi yung 20 pesos per kilo na bigas, ay nagsinungaling yung nagsabi. Alam niyang hindi kayanin. Pero pinaasa niya ang mga tao na ibibigay yon. One last question. Meron akong pagdududa na magbebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas pero hindi pang tao, pang hayop. Kanang ginatawag nila o ano sa bana siya sa murag lamaw? Maiti. Oo, ganyan. Ganun ba yung bigas ng NFA, sir? Ganyan yung pag sinabi natin 20 pesos per kilo na bigas, yung pwede kainin ng tao. Oh, yan yun, diba? Yan yung 20 pesos per kilo na binibenta, yung pinapakain sa baboy. Hindi mga baboy hindi mga hayop ang mga Pilipino. Kapag nagbenta kayo ng 20 pesos per kilo, bibili kami lahat kasi pwede siya kainin ng tao. Ma'am, what do you think about the timing ng announcement ng 20 pesos per kilo na bigas just weeks before the election? Ano na yan? Promise na naman yan sa mga tao na alam mong para lang sa eleksyon at para lang sa kanilang mga senators. Para manalo yung kanilang alyansa kuno na iniwanan naman din sila nung dalawa nilang kandidato dahil kakaalam ko walang direksyon yung kanilang alyansa. Ma'am, tingin yan related din sa survey because malaki yung binagsak ng survey. And analysts are saying that they need parang a carrot to lure in again the confidence. Well, hindi ko alam kung anong motibo nila. Baka, yes, inaano na naman nila yung mga tao, binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo na bigas. At magdududa ka dahil bakit Visayas lang? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Mindanao? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Luzon? Bakit 20 pesos per kilo lang dito sa Visayas? At bakit merong meeting sa Cebu Capitol ang lahat ng mga governors o karamihan ng mga governors sa Visayas? So baka may problema sila sa boto dito sa Visayas. Baka ma'am, i-ano na lang natin, i-reduce na lang natin doon sa mga sinasabi nila, 20 pesos per kilo na rice dito sa Visayas para namang hindi kami nagugutom doon sa Mindanao at hindi namin kailangan ng 20 pesos per kilo na rice kasi wala na silang magawa sa Mindanao, mami. Kahit anong gawin nila, hindi na talaga boboto kami sa mga tao na kung ano-ano lang yung pinapaasa sa mga kababayan natin. Ito pong 20 pesos na bigas. Alam po ninyo, ang tagal po na 3 taon na po si Pangulong Marcos. Mukhang ngayon lang po magkakaroon ng katuparan ang pagbebenta ng 20 pesos na bigas. Pero hindi po yan. Hindi po ganyan yung natin, yung iniisip natin. Ang iniisip natin nung sinabi niya na ibababa sa 20 pesos yung bigas, hindi po sa paraang ganito. Kasi ito, una, anong uri, di ba? Yung question ni VP Sara, may nagbebenta naman ng bigas talaga na mura. Pero yung mura na yun, hindi po makain ng tao. Bagay lang po sa hayop. Yan po yung sabi ni VP Sara, no? Sa bagay, kami hindi. Yung mga hayop namin, mga tira lang.
Yung mga aso namin, mga tira, tsaka syempre, may separate na sila. Mas madaling pakainin ng dog food eh. Di ba? Okay. Pag-isipan po natin, nakakaasar talaga, no? Wala pa nga po na ibebenta na 20 pesos. Kala mo talaga na natupad na ng ni BBM yung pinangako niya, eh, no? Okay, tinignan ko, eh, no? Ano ba tong 20 pesos na to? Paano yan? Dilugi. Lugi po talaga, yan po yung bentang palugi, no? So, sino po yung mag-abono? Ayon po dito, sa balita na yan, aabonohan po yan ng dalawa, no? Okay. Aabonohan po yan ng FTI at saka ng LGU. Yun daw pong, so kinuwenta po nila sa 32 to 33. Tama ba? 32 to 33 lang ang presyuhan ngayon ng bigas. Ganun lang ba kamurang bigas? Pasensya na, hindi ko alam na ganun lang kamura yung bigas eh, 32 to 33. So yung sa 20 pesos, di matitira 13 pesos. Paghatian daw po yan, mag-abono daw po yung LGU, yung mga mayor, governor, at saka itong FTI, Food Terminal Inc. So wala rin. Sa atin, sa atin din eh, di ba? Sa atin din po yung yung bagsak. NFA po yata. O yun nga, yung mumurahin, di ba? Mumurahin bigas. Ibig sabihin, kukunin din po yan sa hindi po talaga siya naging 20 pesos, no? Ang basa kasi natin na 20 pesos. Yung bentahan sa merkado, ibig sabihin, sa bawat palengke merong 20 pesos. Di ba? Opo, sinungaling na ako. Sila Arne pala. Eto tignan po ninyo pambubudol lang po to no? Tignan nyo naman yung timing. Kung kaya pala yan, di dapat noon pa ginawa yan. Okay. So, ibig sabihin, mga kapatid, yung 20 pesos, aabonohan din po ng gobyerno para maka 20 pesos. Parang ayuda din po. Aayudahan din po ng gobyerno yung para maging 20 pesos. Hindi po yan sustainable eh. Di po ba? Katulad po ng mga lahat ng programang ayuda, hindi po sustainable. Dapat po kasi ang ayuda, parang magiging ayuda lang siya. No, may ayuda po 20 pesos pero ang totoong presyo nun 32 o 33. Maaayudahan na lang kayo ng 13 pesos. Sa kada 20 pesos nyo, may ayuda na 13 pesos. So, hindi po yan sustainable kasi patalo po. No? Hindi po, kumbaga, hindi po magandang economic practice yan. Ayuda din po yan eh. Wala pong pinag-iba yan sa mga pinamumudmud yung ayuda. Kasi po, sa madaling salita, lokohan. Una, malapit na eleksyon, di ba? Desperado. Walang kaabog-abog. Bakit po desperado? Wala naman po sa plano nila yan. Kasi kung nasa plano po nila yan, nilagay nila sa budget yung ayuda para sa bigas. Kailan po sila nag-come up niyan? Ngayon po kasi nakikita nila na yung lahat po ng kanilang kandidato, lahat bumabagsak po sa survey. Tapos yung kandidato naman ni Tatay Digong, umaakyat lahat sa survey. So yung trend po, pabagsak sila, tayo pataas. Kahit sa sarili nilang mga pa-survey. Okay. Ikalawa, bakit kinakailangan nilang yung mga desperate move na ganyan? Okay, kaya natitiyak po natin na wala sa plano yan kasi wala pong budget yan. Ibig sabihin, napag-isipan nila ngayon, paano tayo? Paano pa natin uutuin? Yung mga tao, hindi na umuubra eh. Hindi na umuubra yung mayat-maya. Lalabas si Ortega, mayat-maya, lalabas si Adyong para siraan si Asidre, si Konggun, para siraan si BP Sara, siraan si Tatay Digong.
Wala na po, hindi na po mobra yun. Si Auntie Claire, para siraan si Tatay, hindi na nga pinagsasalita si Auntie Claire ngayon. 2 araw na. 2 araw nang walang press briefing si Auntie Claire. Sa tingin ko, desperate move to na magbenta ng 20 pesos na bigas para sa boto. Tingnan ka nila eh. Saan maraming boto na pwedeng makakuha pa tayo? Inuna nila sa Visayas. Kasi Mindanao, given na yan eh. Di ba? Mindanao, given na yan. Mga Duterte yan. Dito sa Visayas, sa North, dito po sa Luzon, Duterte pa rin actually. Yung Luzon, kaya nga Luzon, Visayas, Mindanao, Duterte. Pero sayang naman yung Visayas kung papabayaan nila. Kaya dyan po una eh. Ako tingin ko, yung pagbebenta ng 20 pesos na bigas, desperate move yan para makakuha ng boto yung mga kandidato nila. Pero sa tingin ko po, hindi yan kayang isustain, no? Niloloko lang po nila yung mga tao. At tingin ko rin po, hindi po magiging malawak yan. Yun yung problema nila. Baka mag-backfire pa nga yan eh. Yung sinasabi po natin na 20 pesos na bigas, yan po yung makikita sa palengke. Hindi po yan yung ibebenta lang sa isang partikular. Halimbawa, ibebenta lang yan sa... Saan po ibebenta yan? Sa Kadiwa na naman? Tanang buhay ko po. Hindi naman tanang buhay. Nung lumipat kami rito sa Sapampalay, nakakita ko ng Kadiwa Center. Pero pagkatapos po nun, wala na po ako nakitang Kadiwa kahit saan. Saan po ibebenta yung 20 pesos na yan? Sa Kadiwa po ba yan? O tapos pipila ng napakahaba. Ha? Para nakinikinita ko na yung mangyayari dyan eh. Pipila ng napakahaba. Tapos pagdating dun sa wala na, ubos na. Baka mag-backfire pa sa inyo yan eh. O kaya, yung binibenta yung bigas, ayon nga kay BP Sara. Baka naman hindi pantao yung 20 pesos na yan. Oh. Pwede rin, ito pa naisip ko, baka pagmulan pa ng panibagong corruption yan. Oh, hindi ko po sinasabing kahiwa daw marami. Kasi hindi ko po makita yung yung logic ng hindi po natural. Kumbaga, peking-peke para makapagbenta ka ng 20 pesos, mag-aabono yung gobyerno. Gobyerno pa rin. Hirap na nga tayo sa pera eh. Kung saan-saan na nga nangunguha eh. Di po ba? Kung saan-saan na nga tayo kumukuha ng pera. Kung saan-saan tayo nangungutang kung ano-ano na binibenta, eto dagdag pasanin na naman sa gobyerno yan. Ilang bilyon na naman, saan na naman natin uutangin yan? Yung sinasabi nyong LGU, local government, sa inyo rin kumukuha ng pera yan eh. Saan ba kumukuha ng pera yung mga mayor? Kaya ito pong mga, yan yung problema ko rito sa gobyerno natin. Yung lahat ng proyekto niya, pansamantalahan lang lahat. Lang. Hindi talaga, wala talagang, anong tawag doon? Walang matagalang epekto. Pangsamantala lang. Tignan nyo Di ba, bagsak siya sa survey. Ang kinakatwiran niya, nung ni Holmes. Kaya kayo bagsak kasi hindi kayo nakakatugon sa suliranin. Ano yun? Mataas pa rin ang presyo ng bigas. So, solusyonan nyo. Ang solusyon po nila, artificial eh. Paibabaw lang, hindi po talaga totoo. Kaya nyo bang magbenta sa bawat palengke ng 20 pesos? Halimbawa, may tindahan dyan ng bigas. 45, 40, tapos meron kayo dyan na, ito po, 20 pesos. Kaya nyo bang gawin yan sa lahat ng palengke?
Kung hindi po kaya yan sa lahat ng palengke, photo ops lang po yan, press release lang po yan. Kung hindi po kayang masustain yan, kung hindi po para sa lahat, correct. Kumbaga sa albularyo, ayon kay Delberto, tapal-tapal lang. Wala talaga yung root cause nung kahirapan, wala talaga yung root cause nung paano natin mapapababa yung presyo ng bigas. Di dapat dinirektan nyo na lang yung, dinirektan nyo na lang dapat yung ayuda sa mga magsasaka. Alam nyo po, pag sumakay kayo ng eroplano, makikita nyo po, akala nyo, di ba pag narito tayo sa lupa, sa lupa, pag nasa lupa po tayo, akala mo seksikan na, wala nang matataniman. Pag umakyat po yung eroplano, makikita nyo po, ang unti lang po ng mga bahayan eh. Opo, puro ako dada dahil vlogger ako. Kung singer po ako, puro kanta ko. Vlogger. Masasaya talaga rito no? Baka pagkatapos ng eleksyon, wala nang nagtitinda ng 20 pesos na bigas eh. Ang point ko lang po, kung gusto mo solusyonan yung presyo ng bigas, dapat yung hindi yung parang yung ano yan eh, yung gutom center. Anong tawag doon yung sa Pasay? Ano ba tawag doon? Ano bang tawag yun yung nagpapakain sa Pasay? Ano yung tawag nila ron sa proyekto na yun? Meron yan, pinagmamalakihan ni Auntie Claire eh. Ha? May nagugutom pa ba? May libreng pagkain sa Pasay. Walang gutom ba? Walang gutom? Parang ganun po yan eh. Ang solusyon natin sa kagutuman, parang ang reaksyon niya, walang gutom center o Lisa's Kitchen. May malawak bang kagutuman sa Pilipinas? Magtayo tayo ng ng mga libreng pakain. Ilan po na tayong libreng pakain? Sa Pasay lang. Putya buong Pilipinas ang gutom eh. O eto po, para matawag lang na merong ginawa o 20 pesos na bigas. Saan po nyo may bebenta yan? Malawak po ba ang pagbebenta niyan? Buong Pilipinas ba yan? Bawat palengke ba yan? Anong uri ng bigas? Makakain ba ng tao? Correct. Taas ng sweldo, dami ng trabaho. Kasi yung matataas po sweldo, hindi naman po pinoproblema yung 20 pesos na bigas. Ang solusyon po sa pagtaas ng presyo kung talagang hindi kaya, mataas na sweldo, maraming trabaho. Okay. Iwasan, laging pansamantala. Laging tapal-tapal lang. O kaya pala tayo mababa sa rating dahil mahal ang bigas. Gawin nating 20 pesos yung bigas. Pero ilan lang yung makakabili. Wala pong epekto yan. Natitiyak ko sa inyo. Baka mag-backfire pa yan. Kasi mayroon at meron na mag-iisip, teka muna. Mura tong bigas na to, 20 pesos. Kanya-kanya yan. Halimbawa, pinamahala niya yan sa barangay. Si kapitan dyan. O akin yung, hindi naman lahat ng kapitan siguro. O akin yung 5 sako dyan. Araw-araw may 5 sako dyan. Na pwede niyang patungan lang, di ba? Yung sistema po ng maraming mandurugas, ang problema niya, baka wala rin maibenta eh. Na 20 pesos na bigas, konti lang din dahil
Ngayon pa lang, naiisip ko na yung mga utak ng mga mandurugas. Huwag natin benta to, bebenta mo. Yung 20 pesos, magkano ba yung 20 pesos na isang 50 kilos? 1,000? Hindi marunong magkwenta. 20 times 50. Tama, 1,000. 500. 1,000. Okay, kung hindi ibenta yun at ibenta rito, sige. 1,500 na lang yan. 1,500, putya, bili ko ng 3 niyan. Kap, pagtira mo ako ng 3, sige. 1,500 lang. May makakaisip at makakaisip nun eh. Hindi po katulad ng totoong market. Yung sa market talaga. Yung paano ka magmumura yung bigas pag marami kang produce. Pag sobra-sobra yung napoproduce natin. Hanggat po nawawalan na tayo ng tinataniman. Hanggat ayaw na ng mga magsasaka natin na magtanim dahil lugi ng lugi. Idirekta niya ano kayo na kailangan ng mga magsasaka natin. Doon nyo ibigay. Ilibre nyo ng pataba. Ilibre nyo ng patubig. Yung budget po dyan, na ibibigay nyo ng direkta, tapos bibigyan nyo sila ng kota. Ito, libre na patubig nyo, libre na pataba nyo. Ha? Pero dapat ganito karami mapoproduce nyo. Kasi yung ibang magsasaka, hindi na nila sinasaka yung lahat ng lupain nila. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Ramsky Geran, bakit sa Visayas lang yung 20 pesos na bigas? Ano akala nila sa Taga Luzon at Mindanao mayayaman? Pahayag naman ni Santiago Sinita, ngayon lang yan kasi election, pagkatapos niyan balik na naman sa dati. Minsan lang mabudol, wag nang paulit. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si June Sedarco, yan ang bagong mukha ng ayuda, hindi sila umubra sa pera kaya idinadaan sa bigas. Tayo pera nang tatamaan dyan kasi galing din sa tax natin. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.